Good morning guys. Good morning mga mommies. At sa lahat ng kapwa ko OFW, lahat ng kadama sa Middle East, good morning. Ganito po ang salubong ng aking umaga ngayon. So kailangan ko muna magkape at nang mainitan naman ang aking tiyan. Mag-init po muna tayo ng tubig. Ito po yung pinakukuha na namin ng tubig ngayon kasi nga sira yung aming water dispenser. Kaya pinaayos muna ni tatay ko, kaya ayan, ni amo. Kaya yun na muna ang ginagamit natin, yung parang pinapump. Tsaka mga iba-ibang pitchel muna. So habang nagpapainit nga po ako ng tubig dyan sa aking kape, nakita nyo naman na tambak ang aking hugasin. Ganyan po yan lagi, everyday. Everyday, pagkagising ko sa umaga, laging may ganyan, tambak ang hugasan. Kasi nga, ang tagal nilang matulog sa gabi. Minsan nga yan, madaling araw pa po yan sila. Mga gising pa sila pag madaling araw. Pala ginagawa nila, kumakain ng kung ano-ano, nagtsatsaa, ganun. Yun ang mga ginagawa nila. Natapos na nga ako maghugas ng mga plato guys. So ngayon naman, tatabi natin, ililigpitin natin yung mga pinamili ni tatay kagabi. May nakita pala akong prutas na para siyang maliit na mansanas. So, na-curious naman ako kung ano yung lasa niya. So, titikman natin siya ngayon. Kukuha tayo ng isa. At titikman natin kung ano ba talagang lasa nito. Hindi ko po alam kung anong pangalan nito dito. Pero para siyang mansanas na maliit. Meron din siyang buto sa loob. Para talaga siyang apple na maliit. Titikman na natin guys kung ano ba lasa. So, ayan guys. Nakikita nyo naman. Sabi nga ni Tita Annabel. Ang pangit po ng lasa niya. Para sa akin mapakla siya. Mapakla yung lasa niya. Matamis siya pero mapakla talaga. Hindi ko siya bet. Ganon. Basta ayoko nun. So, ligpit na nga po natin yung ibang pinamili ng aking amo kagabi. Maglalaga na rin pala ako ng itlog para mamaya pag katapos ko maglinis ng bahay magbe-breakfast na ako. So, okay na to sa akin yung dalawang itlog. So, baka minsan ko mamaya ng tinapay or kung ano. So, ayan. Lagyan muna natin ng tubig tsaka isalang natin habang maglilinis ako dun sa sala. So guys, bago po matapos tong aking video, meron lang po akong i-share sa inyo about dun sa aking friend na gusto mag-apply for a domestic helper sa Saudi. As kadama din pong kagaya ko. Nagtatanong po siya sa akin kung mahirap pa daw magtrabaho sa Middle East, tsaka kung hindi ba daw mahirap pakisamahan yung mga amo. Well, basta marami pa po siyang tinatanong, pero ang sinabi ko lang naman po sa kanya, why don't you wow, nag-i-English. Hindi po, sabi ko po sa kanya, bakit hindi mo subukan nang ikaw mismo sa sarili mo, yung mga tinatanong mo, ikaw na rin yung makakasagot, di po ba, di ba? Kaya, yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Ang hirap naman yung sasabihin ko, ay, huwag kang pumunta dito kasi ganito, ganyan. Baka isipin din po ng tao na pinipigilan ko siyang mag-abroad o sumubok ng mga bagay na bago sa kanya. Kaya sabi ko na lang po sa kanya, subukan mo nang ikaw mismo sa sarili mo, malalaman mo kung kaano ka kasaya dito, kalungkot, kahirap. Kasi po, sa totoo lang, once na magtrabaho ka ng malayo sa mga mahal mo sa buhay, ang dami mo pong
struggles na mararanasan. Isa na talaga yung kalaban mo dito sa abroad is yung homesick ka talaga. Tsaka yung sobrang pagod na pagod ka. Isa din po yun sa magiging struggle mo. Tsaka pakikisama din po sa mga kasama mo sa bahay. Lalo na kung may kasama ka rin na kadama o katulong na kagaya mo. So, ayun po. Lahat po yan. Pero, ang pinaka number 1 po sa lahat na may isasuggest ko sa kanya, pupunta ka ng Middle East para magtrabaho. Kahit ano pang trabaho mo. Basta magbaon ka ng mahabang pasensya. Yun lang po. And I thank you, Charing. Yun lang po talaga ang sinasuggest ko sa lahat ng magmi-Middle East is magbaon po kayo ng mahabang pasensya. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood, mga mommies. See you in the next one.